A day in my life bilang isang Julalay dito sa bansang Italia. Nag-aalaga tayo ng isang matanda, caregiver po ako. Ganito nating sisimulaan na ang ating umaga. Tayo ay magbe-breakfast. Ngayon ay gumigising kami dito ng 8:30 ng umaga o depende, minsan alas 8. At kung may dialysis naman ang aking alaga, gumigising ako ng 6 a.m. ng umaga kasi kailangan ko siyang i-prepare dahil dadaan yung ambulansya na magpipick up sa kanya para dalhin siya sa dialysis center. Kaya pagkatapos noon, free na uli ako. Hihintayin ko siyang bumalik dito. Ang kanyang dialysis session ay 3 times a week. At yun ay Tuesday, Thursday at Saturday. Tumatagal yun long oras. Tapos yung travel time niya siguro 1 hour din yung back and forth niya. Kaya dumarating yun dito mga 11:30 na ng tanghali. Pag wala na siya, yun ang time ko para makapagluto ako ng mga Filipino food na gusto ko, yung mga pagkain natin Pilipino na kinikravings ko, nagagawa akong lutuin yun. Pero wala rin namang problema sa kanya, kumakain din kasi siya ng mga pagkain nating Pilipino, walang problema. Simulan na po natin ang ating umaga. Ayos muna natin ang ating bed. Ayan. Okay na ang ating bed. Buksan natin ang bintana. Ay, ayan. Always, wag po natin kalilimutan maglagay ng sunscreen kahit hindi maaraw. Pero since summer dito, mas perfect maglagay ng sunscreen. Kahit mainit ang pakiramdam natin sa mukha, protektahan din natin yung ating skin. Maglagay lagi tayo ng sunscreen sa umaga. Aking breakfast, 5 cherries, tapos toasted bread at lalagyan lang natin ng strawberry jam. Paubos ng aking strawberry jam pero marami pa kaming nakatabi na strawberry jam dahil ito ay aking ginawa. Ang aking breakfast, tapos magkakape ako. Minsan nilalagyan ko ng butter yung toasted bread at saka strawberry jam. Pero ngayon mas gusto ko ganyan lang. Kain po tayo. Ginagawa ko lang dito yung mga strawberry jam, lemon jam, at kung ano-ano pang jam na aming pinapalaman sa toasted bread na aming breakfast. Ito ang sala ng aking trabaho. Ito. Yan, i-prepare na namin yung aming beddings na gagamitin sa bakasyon. Ito ang bahay niya. Yan. At accessible din po itong aming lugar para sa transportation kung saan man kayo pupunta. At maganda rin po itong lugar na aking pinagtatrabahuhan. Ito yung famous na lugar dito sa Italy, yung City Life, tinatawag na City Life. Ayan o. Kaya lang hindi natin makita yung view dahil maraming puno. Pero isa na po ito sa magandang lugar dito sa Italy. Tirahan na rin ito ng mga taong may mga kaya sa buhay. Siya nga pala po ang aking alaga ay isang doktor. Siya ay 92 years old na babae. 92 years old na isang senyora. At ang problema niya ay dinadialysis. Pero okay na okay pa rin siya. Naglalakad pa siya. Tayo sa kanyang bed at sa kanyang room para gisingin na natin siya kasi time na para mag-almusal na siya. 9:30 na eh. Ayan. Ito ang aming tirahan dito. Buongiorno, dottoressa. Alzate. Ah, sei già alzato.
Sayja Alsato. Meron akong 2 hours na break, kaya eto, nag-ikot-ikot lang tayo dito sa City Life, since dito rin naman yung place ng aking work, kaya maraming pwedeng puntahan dito. Nag-grocery na rin ako, namili na rin ako ng konting grocery. At pagkatapos nito, babalik tayo sa work. Ay, mag-ice cream pala muna ako bago ako bumalik sa work. Ang City Life, ito yan. Ito ay shopping district, malapit sa aking tinitirahan, sa aking trabaho. Yan, at sobrang gaganda ng mga bahay sa lugar na ito. Kita nyo, parang ang puputi yan ay condo na mostly ang nakatira dyan ay may mga kaya sa buhay. Yung ibang nakatira dyan, mga naglalaro ng culture, ng football. Ayan. Iba na tayo. Pasyal tayo. Ito ang ginagawa ko during my break time. Naglalakad-lakad ako. Gelateria, bibili tayo dito ng ice cream. Yan, masarap ang ice cream dito. Buongiorno. Mi dai gelato? Una, no? Come solito pistacchio. E coco. No, grazie. E poi una da portare via. Copetta, sì. Pistacchio? E nocciola. Prepare naman po ako ngayon ng aming dinner. Ito yung aming dinner. Salad lang yan. Vegetable salad. Lalagyan ko lang siya ng olive oil. Ito ang oil. Hahalo ko lang siya. Ito. Vinaigrette. Ang tawag dito sa amin ay balsamico. Tapos, konting asin, pink salt, at saka olive oil. Yan. Tapos, i-grill lang natin itong ating tumino. Ito ay cheese na may ham, kasamang ham, prosciutto crudo. Ganyan lang kasimple ang aming dinner. Parang alam nyo, hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang magkakatrangkaso. Ang aking mata ay paga na mainit. Tapos parang mainit ang pakiramdam ko. Pero wala tayong magagawa bilang isang OFW. Kailangan natin magtrabaho, lalo't matanda ang ating alaga. Hindi natin basta pwedeng iwan. Kailangan ay magpagaling. Kaya pagkakain, iinom na lang ako ng takipirina. Sakit ang ulo ko. Timplahan na natin ang ating insalata. Ayan, ito yung vinaigrette. Ang sarap na lasa nitong gantong vinaigrette. Try nyo, napakasarap sa insalata. Tapos lagyan natin ng olive oil. Ito yung olive oil. Tapos pink salt. Tapos ito lang na pink salt. Okay na yan.
ko na lang i-grill ang ating tumino. Ito. Ayan. Kung ating insalata kung okay na ang timpla. No. Okay na, sarap. Napakaswerte ko na rin po kasi itong aking alaga hindi maarte. Okay lang sa kanya yung ganitong setup ng table pagkakain. Hindi katulad ng ibang mga amo na sobrang selan. Ako kailangan terno-terno. Buti na lang itong aking alaga hindi. At saka sinasanay ko talaga na siya ganito lang ang aking table setting. Yan, baliktarin natin ang ating tumino. Kailangan po yung cheese ay mag-melt. Hirap baliktarin kasi ang kamay ko ay may hawak na telepono. Kailangan lumambot yung cheese. Ganito. Ayan. Ready na ang aming pagkain. Kain po tayo. Ayan, ang sa aking alagang matanda ito. Ito naman ang sa akin. Sige po, kakain po muna kami. At dito na po nagtatapos ang A Day in My Life ng isang OFW mangyan dito sa bansang Italy. Thanks for watching po. Please do like, subscribe, and click na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na video. God bless you all. I love you all. Please lang po, ingat po ang lahat dyan sa Pilipinas. Nakita ko po sa balita ng sama ng panahon. Mag-ingat po ang lahat. Ingat po. God bless you. Bye-bye.